Mismong si Migrant Workers Secretary Hans Kakdak ang sumugod sa opisina ng isang training center sa Malate, Maynila. Nagre-recruit daw ito ng walang lisensya at grabing managa ng aplikante. Front nila recruitment training. Okay? For a small fee, relatively small fee, mga 4,500, aakitin yung aplikante. Ang pagkapasa sa training, doon tatagain. 80,000 na processing fee, 250,000 na placement fee. So, anong suma nun? Mga 350, 30,000. At yun na. Recruitment na yon at that stage. Ayon kay Kakdak, nakikisakay umano ito sa lisensya ng isa pang recruitment agency para makapagpalipad. Ito yung may 1,000 complainants na iniimbestigahan natin. License ito So nisuspindi natin. In the process of interviewing the victims of Alju, nabisto ito. Paano pala makaakit ng aplikante, ng biktima ang Alju is through this entity. Kahit sa pangalan magkaiba, posibleng mga dami yan o magkaka-interlock yan in terms of their directorate. So we will still find out, we'll dig deeper into this. Habang sineselyuhan ng opisina, dalawang trainee mula pa sa Isabela ang dumating para kumuha sana ng Certificate of Completion sa kanilang training. 4-5 po, sir. Ikaw? 5-5, sir. Para saan daw? Kasi may resibo naman ako. Para saan daw? Para saan yung binayad? Para daw po sa training po natin, sir. Certificate po. Ano ba ang pinatrain niyo? Food and beverage po. Housekeeping and bartender. Kukunin po sana namin yung nabigay naming pera, sir. Malamang sa malamang, meron pa itong nabiktimang iba. So lumapit lang po sa amin sa Department of Migrant Workers, ang ating hotline 1348, yung first Facebook page ng Migrant Workers Protection Bureau natin, tumulog lang po doon yung anti-illegal recruitment Facebook page natin. Noong isang taon, 32 recruitment agency ang naipasara ng Department of Migrant Workers. Bunsod ito ng mahigit 1,000 reklamo at halos 30 biktima ng human trafficking. Nag-surprise visit din ng DMW sa isa pang recruitment agency para tingnan kung nasusunod ang tamang proseso ng recruitment. May mga nasita. Ano mo nagagampanan yung papel mo bilang welfare officer? Ikaw rin ang receptionist. Baguhin niyo yun, Dapat ang welfare officer nakatutok sa mga problema sa welfare. Pero batid rin ni Secretary Kakdak na mas malaki ang hamon ng illegal recruitment online, kung saan mas maraming nabibiktimang kababayan natin. Noong isang taon, naipa-take down nila ang mahigit 65,000 accounts sa Facebook at mahigit 27,000 accounts sa TikTok. Pero marami pa rin ang biktima ng illegal recruitment, lalo na ng human trafficking sa mga scam hub sa kalapit bansa natin. We have a team on the ground working with our embassy in Phnom Penh, ASEC, Benny Legaspi, and a labor attaché lawyer, Manny Dimano, and a social worker are on the ground. And thus far, since they arrived there about 2 weeks ago, 37 have been repatriated.